Opo. Kasi yung mic mo, partner. So ang inyong pong paghahanda, SPI, bilang kayo po ang magiging presiding officer? Tama, kasama yun sa aking paghahanda. Kasi po, of course, lumutang na yung suggestions na sana daw lawyer, hindi po tinatawaran, of course, ang inyong kakayanan. SP Gatchalian yan. Pero merong lumutang na possible, na itutulak kung sakasakali ay abogado, lumutang yung pangalan ni Senator Chis Escudero. So sir, ngayon wala pong pag-uusap. Maaari po ba namin tanungin, meron ho bang pag-uusap, kasi kaysa ako magbigay ng sentence na meron ho bang pag-uusap para sa pagpili ng ibang Senate President o nakapako na po kayo po ang magiging presiding officer, ng impeachment court? Well, Ninfa, nakasaad sa ating saligang batas na pagdating ng Pangulo, ang Chief Justice ang tatayong presiding officer. Pero pagdating sa ibang posisyon, walang sinasaad ang ating saligang batas. At in fact, gusto nga ng mga framers yung gumawa ng ating saligang batas na mas simple at mas naintindihan ng tao ang impeachment proceedings. Kasama na rin yung mga kaakibat na batas nito. Dahil largely ito ay isang political exercise dahil yung ating linilitis ay isang politician. Yeah. At yung mga hukom ay mga senador na hindi naman lahat ay may legal background, galing sa iba't ibang background. Pero lahat ay capable at lahat ay may experience. So, itong proceedings na gagawin natin sa impeachment ay largely political exercise na meron ring mga legal processes. So, having said that, nakasaad sa rules natin na ang Senate President ang tatayong presiding officer. So yun ang aming direksyon sa ngayon. Opo, pero kung kayo po ang tatanungin, SP Gatchalian, sa mga oras na ito, kayo ba'y handang-handang kumasa sakaling kayo na talaga yung presiding officer? Handa na tayo at patuloy pa tayong naghahanda. Katulad ng sinabi ko, marami tayong mga kinukonsultang mga legal experts, kinukonsulta rin natin yung mga dating may experience na sa impeachment proceedings. At of course, malaking bagay dito yung sarili kong experience pagdating sa pagpapatakbo ng mga hearings at iba pang mga processes. No? So, malaking bagay rin yung experience. At of course, kinukonsulta rin natin yung ating mga kasamahan pagdating dito sa prosesong ito. Saka may lumabas pala na reports sa SP Gatchalian na itong impeachment trial may posibilidad na tumagal ng 6 to 7 months. Ganon katagal. Ano po yung Matagal. tansya ninyo, SP? Kasi ito po banggitin ko na SP, dudugtong ko kay Isa. Kasi doon sa pre-trial conference, tama ho ba, ang sabi ng prosecution, kailangan nila ng 60 days para sa presentation nila. Ibig sabihin, ebidensya nila, ang mga testigo. And then, yung defense ay 30 days, Around 30. 32 days. So, 92 days yun. 3 times a week lang yung hearing. Correct. So, ano po ang tansya, SP, sa itatagal nitong impeachment trial? Actually, sa tansya namin, mga 7 to 8 months ang impeachment trial. No? So, kung mag-uumpisa tayo ng July, baka next February na tayo matatapos. Kaya pinag-aaralan din namin kung paano mapabilis no, yung impeachment trial dahil hindi lang naman impeachment ang ginagawa ng Senado. Meron pa tayong mga panukalang batas na pag-uusapan. Isang mabigat na aktibidad na padating this coming August ay yung budget. Yes. Alam natin, ang budget, napakabigat na aktibidad yan. So, talagang pinag-aaralan pa namin at of course, kukonsultahin natin ng prosecution and defense kung paano pa mapaiksi yung proseso at kung meron pang mga let's say, mga testigo na pwedeng gawin sa isang araw o paiksiyan na lang yung bilang ng testigo, hingi kami ng konsultasyon sa pagitan ng prosecution at ng defense. Pero kayo po, ano po yung... Pagdating lang sa ebidensya, Yes. yung tinitignan ko nga, 10,000 pieces of evidence ang minarkahan. No? So, imagine mo, kung ipipresent yung 10,000 yun, katakot-takot na yun. No? So, talagang pagdating ng pagbukas ng trial, ay hingi tayo ng konsultasyon sa defense at sa prosecution kung paano mapabilis yung proseso. Opo, pero kayo po, ano po yung nakikita niyong way para po mapabilis? Kasi initially po, di ba, tama po ba, Senate President, ang magiging impeachment at trial ay Monday to Wednesday. Tapos yung Correct. Thursday and Friday, pahinga yan or kung meron mang iba pang mga processes na gagawin. Tama po ba? Oo, tama. Kasi hindi lang naman na yung trial ang magiging bulto ng aktibidad kasi magsasubmit yun ng mga memos, siyempre pag-aaralan rin namin mga ebidensyang lalabas, pag-aaralan rin ng mga testimonies ng mga testigo,
So talagang kailangan ng mga senador ng oras para pag-aralan to dahil sa pagtakbo ng proseso may lalabas yun ng mga bagong testimonya, may lalabas yun ng mga bagong ebidensya. So ito lahat dapat pag-aralan mabuti para pagdating ng panahon na gagawa ng desisyon, kabisado ng ating mga senador yung mga detalye. And then po, SP, meron na ho bang pag-uusap ngayon kung paano boboto ang mga senador with Senator Jinggoy Estrada, nakakulong po at suspended nga ngayon, sir, di ba, ng serving na po, Pinapatupad na. sinaserve na yung 90 days na suspension ng Sandigan Bayan. And then si Senator Ronald De La Rosa ay hindi po nakikita. Kaya meron na pong debate na ang yung 2/3 kukunin sa kung ilang senador yung makakadalo sa sesyon. Napag-usapan na ho ba ito, sir, kung ano magiging basis? Walang ganun na pag-uusap ngayon at hindi ko rin alam kung yan pa ay ilalabas ng prosecution. So wala naman sa amin, wala naman ganun na pag-uusap. So ibig sabihin po, SP, sa ngayon po, ang ano po yung inyong pananaw o tindig dito, sir? Paano po bibilangin yung pagboto para sa conviction? Kasi 16 kasi. Yung sinasabing 16. Ako personally, ang aking prinsipyo ay laging sundan kung ano nakasaad sa ating saligang batas. At nakasulat sa ating saligang batas, malinaw na 2/3 of all members. No? At yun ang aking, personally, yun ang aking prinsipyo na sundan. So kailan po didesisyonan o kailan magiging justiciable kumbaga yung pong issue sa pagbilang ng boto, kung kakasama ho ba sa Apo. Well, depende yan in fact kung may magtatanong. Kung ang prosecution o even defense actually for that matter ay i-bring up yan, depende kung yan ay magiging issue o hindi. Kasi ngayon lahat ito ay usap-usap lang sa labas ng trial proper. Apo. Pero hindi naman siya formally na naging issue or formally na gagawing issue, no? So hindi pa natin masasabi kung ano yung sino magbubukas yan at sino ang magtatanong ng ganyan. So ibig sabihin ay idaos muna natin yung paglilitis. Ang gawin niyang topic pagka po tapos na yung trial, kasi baka mamaya biglang payagan ng Sandigan Bayan na umattend si Senator Jinggoy, biglang magpakita si Senator Ronald De La Rosa. Yun na nga po, Senate President Gatchaliano, what if bigla magpakita si Senator Bato de la Rosa gaya nung before na ginawa niya na bigla siyang sumulpot, 'di ba, sa plenary session? Yung mga ganyan ay titignan na lang natin kung mangyayari yun o hindi, no? Mahirap naman magkomento kung wala pang hindi natin alam kung mangyayari yun o hindi. Hindi ko rin alam kung ano ang magiging action ni Senator Jinggoy Estrada. So it really depends kung ano magiging action niya. But for now, like nang sinabi mo, Nifa, suspended siya. But hindi ko alam kung ano yung magiging susunod na mga action niya. Tsaka pag dumating man si Senator Bato, kailangan niyang manumpa kasi hindi siya kasama dun sa nanumpa as Senator Judge, di ba po? Wala siya nun noong May 18. Correct. Correct. Okay. And then, sir, security measures. Naka-heightened security po kasi hindi ho ba ang Senado, kaya yung gate hindi pwedeng pumasok yung mga yung ibang mga sasakyan, yung mga dating mga TNVS na nakakapasok ngayon hindi, yung pong parking area para sa mga senador sarado din. So yung daanan ng mga ordinaryong mga empleyado ng lahat, doon din bumababa ang mga senador. Hanggang kailan po ito? Magpapatuloy po ba ito? At paano po sa impeachment trial kung kailan marami pong tao ang ine-expect na dadating, sir? In fact, every end of the week, humingi ako ng briefing sa ating Sergeant at Arms. Siya naman ay nakikipag-ugnayan sa PNP, NICA, tsaka sa NBI. No? At humingi rin siya ng intelligence report. So mamaya actually magkakaroon kami ng isang briefing kung ano yung magiging security setup this coming week. So every week natin pinag-uusapan yan. At nagpapasalamat nga ako sa ating mga national agencies kasi nagbibigay rin sila ng mga intelligence information. So lahat ito ay pinag-aaralan mabuti para ano yung magiging security setup natin this week. Opo, SP, na-settle na ba yung sa usapin po ng may banta, security threat sa Senado? I mean, tapos na rin po ba yung investigation? Natukoy na kung saan galing itong sinasabing banta? Yeah, humingi kami ng coordination sa AFP at sa PNP. In fact, nabanggit ko ito in one of our interviews na
personally pumunta ako, Senator Lacson at si Senator Soto para makipag-coordinate sa kanila. So hindi ko lang mabanggit yung detalye, no? But ang payo lang naman nila ay at that time, no, ipagpatuloy yung ating heightened security protocols at patuloy rin mag-coordinate sa mga intelligence agencies. So yun naman ang ginagawa natin. So ito talagang tuloy-tuloy yung coordination. So hindi naman namin pinababayaan yung kung ano man. Kasi ang ayaw natin malampasan tayo eh. Ayaw rin natin na Malusutan. may intelligence na hindi natin alam eh. So Yeah. tuloy-tuloy yung aming coordination sa kanila. Halos every other day nagko-coordinate tayo sa kanila. Ano po ang tugon ninyo, SP, doon sa nagpapasaring na sobrang higpit naman daw sa Senado? Ni walang nagrarally. Kahit daw senador, hindi makapasok. At kapag pumasok sa Senado, sinusundan daw hanggang opisina. Hindi ho totoo na may sinusundan na senador, wala hong ganyan na katotohanan. At siyempre bilang pinuno ng Senado, trabaho ko rin na maging maingat sa mga ganitong sitwasyon dahil ang trabaho ng Senate President protektahan at ayusin ang seguridad ng institusyon at ng mga nagtatrabaho sa loob, no? Mga kawani natin, members of the media, mga senador rin. So ginagampanan lang naman natin yung ating sinumpaang trabaho na ayusin ang seguridad at protektahan ng mga taong nagtatrabaho sa institusyon. Ayun, opo. And then isa na lang tungkol po dun, related sa impeachment, SP. Yung pong, meron pong pinagtalunan ang prosecution and defense panel dun sa pre-trial conference na greenbacks. Yung Yes. kahon Sila ng yung ITR. Opo, galing BIR. ITR. Gusto po ng Mga income tax returns yun eh. Opo, ang gusto po ng prosecution, mabuksan na yun. Ngayon, tama ho ba submit ng sagot dun, yung defense panel, ang sinasabi doon ay payag naman daw sila, kaya lang do it po daw ng closed door. So ano po ang magiging disposition dito, sir, ng impeachment court, sir? Ano po ang inyong pasya dito? Pinasubmit sila ng memo para mapag-aralan ng impeachment court. So alam ko yan na lang ang natitirang hindi na markahan, no? O na mark during the pre-trial conference. So pinasubmit sila ng memo at pag-aaralan to ng impeachment court. So impeachment court na ang magdidesisyon kung yan ay bubuksan at kung kailan siya bubuksan. Pwede naman, sir, na kung halimbawang ipasya yung buksan, during the trial itself Yes, na, yung tama, marking naman tama. ang hinahabol dun eh. Correct. Kung let's say aabot na tayo sa, I believe, Article 2 yan, letter A, doon na lang i-offer yan ng prosecution at doon na lang magde-decide ang impeachment court. Opo. Ako isa na lang po, no. Nabanggit nyo nga po kanina may posibilidad na tumagal ng 7 to 8 months itong impeachment trial. Ano na lang po yung inyong assurance sa ating mga kababayan? Kasi syempre, baka kayo naman ang singilin na, masyado kayo nakatutok sa impeachment trial. Paano naman yung ibang trabaho ng Senado? Kanina po nabanggit nyo yung sa usapin po ng panukalang 2027 national budget. Pero paano rin po yung ibang mga panukalang batas na halimbawa yung mga LEDAC bills, diba? So ano po yung mai-assure nyo sa ating mga kababayan na hindi po ninyo mapapabayaan yung talagang mandato rin po ninyo na sa legislasyon? Actually, Isa, napakahirap sagutin yung tanong mo dahil talagang actually nagkakamatulo na nga ako kung paano i-manage to dahil pag titignan natin yung takbo ng corona impeachment, talagang 2 o'clock to sawa yung kanilang hearing. At of course, hindi lang naman hearing yung impeachment hearing ang pinupuntahan, kung hindi yung pag-aaral ng mga dokumento. Pagdating sa LEDAC bills, 50 yung dapat namin tapusin sa loob nitong taon na ito. So marami talagang tututukan. Yung LEDAC bills, hingi ako sa ating mga senador ng anong pa-prioritize natin. At tapos yun lang ang aming tututukan hanggang matapos dahil 50 pa yung dapat tapusin at lahat ito pinag-aaralan para maayos naman yung pagdedebate at maayos yung pagsasabatas nito.